dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandigos Project bukas. Nakatutok sa Maris Umali. Bukas nakatakdang ihalo si dating Senador Bong Revilla sa ibang preso o general population ng New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa ipinatutupad na 7-day medical quarantine. Ganyan din ang plano sa 4 niyang kapwa-akusado na tulad ni Revilla ay cleared na sa kanilang medical quarantine. Yes, after 7 days, which is tomorrow, ililipat po siya sa general population. At may isang assignment na recommend ang assessment natin base na rin sa pinagsama-samang security, medical, at classification assessment. So today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Ang tanong, kanino isasama si Revilla? Gayong hiniling daw mismo ng 4 na kapwa niya akusado na huwag silang maisama sa dating senador na sila umanong nagdawit sa kanya. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit na ng request nila considering the nature of their case kung individually. Oo, Pero baka nga na may patumbay, no? Kasama dun sa 7 na una na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magkaka-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng BJMP na walang special treatment, hindi pa rin daw maaaring ipagsawalang bahala ang kondisyon at kaso ng dating senador. The higher the risk, the higher the level of control for movement. For this case, high profile and high custodial risk siya. Dahil the nature of the case, at alam naman natin na may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever, tinitingnan lang po natin yan. Base sa United Nations standard na kanila raw sinusunod, mayroon daw 1 oras bawat araw ang mga PDL para magpa-araw. Dinadala na lang din daw ang pagkain sa selda ng mga inmate para malimitahan ang galaw para na rin sa kanilang seguridad. Hindi naman daw issue ang congestion dahil kasalukuyan nasa mahigit 3,600 pa lang ang nakakulong sa male dormitory na may kapasidad para sa mahigit 5,000 PDL. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanteng selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. At sakaling sa ibang panig naman daw ng bansa dadalhin ng mga PDL. As to other facilities, nakapaghanda naman na tayo. Considering meron tayo sa Lapu-Lapu City, yung contractor and other co-accused. And then, kung may other repair pa, ready naman po ang BJMP kasi we have 488 facilities nationwide that can cater kahit saan man po ma-file ang case. Wala namang dalaw ngayon dahil nakatakda ang Lunes para sa araw ng paglilinis. Iba't ibang aktibidad ng mga PDL at mga schedule din ng hearing. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali Naktutok, 24 oras. Oh, ayan na mga kababayan. Narinig natin. Si former Senator Panday, mga kababayan, ayaw makatabi, ayaw makasama sa oblo nitong 4 na nagdawit sa kanya or nagturo sa kanya. Well, para sa akin opinion ko regarding dyan, which is tama naman mga kababayan. Dahil awkward yun, di ba? Kung alam naman natin kung gaano pa rin ka-influensya. Ito si former Senator Revilla, di ba? Na kung saan di ba? Pwede niyang kasabwatin yung mga cell guard doon, di ba? Mga cell guard doon, sabi niya, nga yan, di ba? Itong mga kasama ko na to, di ba? Ito, inguso lang niya yung mga yan, baka sigurado may mangyari ng hindi maganda, di ba? So maganda rin 'yon. Maganda rin kondisyon ng mga no? Bilib lang din ako dito kay no doubt naman, nakakabilib naman talaga na siya ay handang harapin yung kaso laban sa kanya or ang inano sa kanya na kaso, 'di ba? Sinampang kaso sa kanya. Nakakabilib din talaga kasi siya lamang po ang katangi-tanging humaharap so far. Na senador. 'Di ba? Na talagang masasabi natin na merong yag balls kumbaga. Hindi naman lahat nabibiyayaan ng ganyang klase ng tapang. Pero iba rin to si Revilla. Pero gayon pa man, mga kababayan, maganda to. Isa itong senyales, mga kababayan, na wala talagang sisinuin ang ating Pangulong Bongbong Marcos
at ang ating ano rito, mga kababayan, ang ating itinalaga, no, sa ano po, no, ombudsman, na kahit alam naman natin, mga kababayan, na talagang dating kaibigan yan ng mga Rimulya, 'di ba? Pero 'di ba? Sa kabila ng lahat, pinairal pa rin ng Rimulya ang tinatawag na batas. 'Di ba? O, walang kaibigan, 'di ba? Oo, sumuko ka kung gusto mong sumuko. Kung gusto mo magpahagila, pahagilapin ka namin. 'Di ba? 'Yun lang yung maganda rito, mga kababayan, na nagpakita siya ng Yagballs, 'di ba? Oh, hindi yung hindi yung tawag dito, yung kagaya ng ginagawa nito nila tawag dito nila Bato na nagtatago, 'di ba? So hindi mo kailangan nga naman magtago, mga kababayan. O, para nga naman na para ka lang lamok na anytime pwede kang patayin, 'di ba? O, makita ka diyan pwede ka nang itimbuhan diyan kasi most wanted ka, 'di ba? O, hindi ka gaya ng ginawa nito ni Senator Revilla na nagpakita at sumuko, 'di ba? So kung saan selda man siya dalhin, okay? Kung saan man siya selda, nararapat lang po talaga, 'di ba? Sa selda rin ng mga kung mga may high profile inmates, 'di ba? So doon siya ilagay, 'di ba? Basta importante nasa kulungan siya. Okay? So ito pang isa sa mga balita, mga kababayan, na pupuntiriyahin natin ngayong araw na ito, mga kabenggador. Ayan, shoutout pala sa mga kabenggador natin na naandyan po sa baba, no? Ito po, regarding po sa kay Libiste, okay? Dahil, binira siya, okay? Ni Remulla, okay? Regarding, alam naman natin yan, ni DOJ, Boying Remulla, regarding po dito sa niya, 'di ba, sa tawag dito, sa katarantaduan na ginawa ni Libiste, 'di ba? Sa pagbebenta niya nung prangkisa o yung tawag dito, yung anong tawag doon, solar, 'di ba? O, solar project na inaprubahan ng ating Congress, 'di ba? Ito po yung balita, mga kababayan. Introduce